Magandang tanghali po, Mr. Benison. Magandang tanghali din po, Miss Ella. Yes, sir. Ano po ang nagpapaulan ngayon sa Visayas at iba pang rehiyon? Tama po, no? Meron tayong mga pag-uulan na malalakas po dito sa bahagi po ng Southern Luzon and Visayas. Ito po ay dahil sa shear line o yung linya po kung saan nagbabanggaan itong mainit na hangin galing Pacific Ocean plus yung malamig po na amihan. So pag nagsama yung mainit at malamig na hangin, nagkukos po talaga ito ng makakapal na ulap na may dalang malalakas po na ulan. Sir, hanggang kailan po natin inaasahan na magtatagal itong mga nararanasan natin pag-ulan sa Visayas at ilang areas dito sa Luzon? For today po, makakaranas tayo ng madalas na malakas po na ulan. We're talking of dito po sa may Northern Samar, meron tayong red rainfall warning. Sa hilagang bahagi ng Samar, hilagang bahagi ng Eastern Samar, at malaking bahagi po ng Sorsogon. So makakaranas po tayo dyan ng intense to torrential na ulan. So ibig sabihin po, serious flooding is expected at mataas din po ang tsansa ng mga pagguho ng lupa. Meron din naman tayo orange warning po sa southern portion of Samar, southern portion of eastern Samar. Minsan meron tayo dyan mga heavy to intense na mga pag-ulan. Then meron tayong mga moderate to heavy rains naman po mararanasan ngayong araw over basically the rest of Visayas, the rest of Bicol region, Oriental Mindoro, southern Quezon, Marinduque, Romblon, dito rin po sa hilagang bahagi pa po ng Mindanao. Kaya binabalaan pa rin natin yung ating mga kababayan throughout the day po na meron tayong mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories po na i-release. Then by tomorrow, mostly Bicol region, Mimaropa, meron tayong mga pag-ulan pa rin sa Visayas, pero mas kakaunti na po kumpara ngayon. Mr. Benison, historically speaking po, kadalasan na kapag huling bahagi ng taon ay may mga pumapasok na bagyo. May mga bagyo po ba tayong inaasahan papasok sa bansa hanggang sa matapos ang taon? Yes, Ms. Ella, for November po, ang forecast natin na bagyo ay isa or dalawa. Tapos by December naman po, isa hanggang dalawa rin. At kung mapapansin po nila based on historical records na rin, ay mababa yung tinatahak na direksyon ng mga bagyo. Sumari po ito maglandfall dito sa may as low as Caraga region. At maaaring maglandfall din po somewhere dito sa may Eastern Visayas and Bicol region. Then tumatawid po ito over the rest of Visayas and Southern Luzon. Mr. Benison, ilang araw na lang po, no? At papasok na ang Disyembre. Are we expecting po ba na mararamdaman na natin ang malamig na panahon? Actually po sa ngayon, nararamdaman na ito ng ating mga kababayan sa Northern Luzon, yung gradual na paglamig ng temperatura. At aasahan pa rin natin yan habang pabugso-bugso itong northeast monsoon natin. Pagsapit ng Disyembre, mas magiging madalas na yung malamig na madaling araw. Tapos nagpipik po ito ng around January at saka February. At yun yung time kung saan meron na po tayong nabubuong niebe dito sa may mainland Asia. So pag-ihip niyan dito sa ating bansa, mas malamig yung mararanasan po natin. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Mr. Benison S. Tareja, ang weather specialist mula sa Pag-asa.